Sa atin pong preaching ay magsisimula po tayo ulit ng bagong series. Noong mga nagdaang buwan, taon ay pinag-aaralan po natin, kagaya na katatapos lang po natin ng Book of Hebrews, bago yun yung Book of Romans. Noong mga nagdaang buwan ay lagi po nag-aaral po tayo ng mga aklat sa Bible. Pero this time po, umpisahan po natin naman sa bagong serye, ang ating mga magiging aralin naman po ay patungkol po sa iba't ibang mga characters sa Bible, Old and New Testament. So, nung isang linggo po, inumpisahan ko na po yung kahit na anong kalagayan ng isang tao ay pwede siyang gamitin ng Panginoon. Kung naalala po ninyo, binanggit doon sa mga binasa kong talata sa unang Korinto, na kahit hindi malakas, hindi magaling, walang kakayanan, ay yun pa yung mas madalas ginagamit ng Panginoon. Para ipahiya yung marurunong, gagamitin niya mangmang. Upang ipahiya ang malalakas, gagamitin niya mahina. Upang ipahiya ang mga magagaling, gagamitin niya yung mga walang kakayanan. At kung pag-aaralan po natin, kayo personal, kung pag-aaralan po ninyo sa Biblia, makikita po ninyo, mga taong ginamit po ng Panginoon, ay talagang masasabi mo, wow, unlikely. Kaya nga nung in-example ko last time, no, nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao siya, nag-ministry siya dito sa mundo, upang ipahayag ang paghahari ng Diyos, sinong kasama niya? Mga brilliant people ba? Mga matatalino? Hindi. Mga ngisda ang ginamit niya. Okay? Kaya makikita po natin talaga na walang imposible sa Diyos. Kung tawagin ka niya, mas malabang dahil wala kang kakayanan. Pero siya rin ang magbibigay sa iyo upang magawa mo yung kanyang ninanais. Magiging posible lamang po yun dahil sa presensya ng banal na Espiritu na nasa sa bawat sumasampalataya sa Panginoon. Okay? Ang una pong individual na pag-aaralan po natin sa serye ng mga tao sa Biblia ay walang iba po kundi ang propeta na si Jonas. No? Hindi po ito Jonah and the whale. Baka akala nyo Jonah in the whale po, hindi po ito Jonah in the whale. Kasi wala pong sinabi sa Bible na balyena ang lumunok kay Jonah. Parang yung kinain ni Eva, wala pong sinabi ang Bible na apple ang kinain ni Eva. Hindi natin alam, baka durian pala yung kinagat niya. So, minsan po may mga speculations, pero hindi naman yun yung sinasabi ng Biblia. Okay, ngayon po titignan natin ang buhay ni Jonah na sa kanyang kalagayan ay ginamit po siya ng Panginoon. Anong meron siya, anong ugali niya, ano yung character niya, and yet, God prevailed sa buhay niya. Ang aklat po ni Jonah ay matatagpuan po siya sa Old Testament. Kasama po siya sa 12 huling aklat ng Old Testament. Pinakahuli po si Malakias, paatras, 12 po sila. Ang katabi po ng aklat ni Jonah ay Obadiah at saka Micah. Okay? 4 chapters po ito at titignan po natin na kung ano ang nangyari sa buhay ni Jonah. Okay? 4 na kabanata po ito at itong 4 na kabanata na ito ay binubuo ng pagkakatawag kay Jonah at inuutos sa kanya ng Diyos na pumunta sa Ninive at gayon din kasama nito sa sumunod na bahagi nang siya'y lunukin na po ng malaking isda, siya po ay nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Sa 4 kabanata naman po, yung kaganapan ng nais ng Diyos na gawin niya na ipahayag ang mensahe. At sa 4 na banata, yung kalagayan ng puso ni Jonas sa kabila ng nagawa niya ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Okay po? So tingnan po natin muna sa chapter 1. Ano? Tinawag po ng Panginoon si Jonas upang pumunta sa Ninive. Itong dakilang syudad na ito, na napakalaki, ay makasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos kay Jonah, pumunta ka sa Ninive dahil nakarating na sa akin ang sukdulan nilang kasamaan. Kapag sila hindi nagsisi, di sila nagbago, wawasakin ko ang bayan na iyon.
Alam niyo po, ang Nineveh po ay siya po ang kapitolyo, kabisera ng Assyria. At ang mga Assyria po, ang kaaway ng mga Israelita. Okay? Mortal enemy po nila yan. Kaya po, ang damdamin ni Jonah, imbis na sundin niya ang Diyos na pumunta doon sa Nineveh, pumunta po siya sa Tarsis, sa kabilang dako. Imbis na pa ganun, sa ganun siya pumunta, ayaw niyang sundin ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nagdesisyon siyang maglakbay to the opposite side, sumakay siya ng barko, or bangka ba yun? Nagbayad siya ng pamasahe niya at siya ay natulog. Sa paglalakbay ng kanilang barko papunta ng Tarsis, sinalubong po siya ng Diyos. Paano parang siya sinalubong? Nagpadala po ang Diyos ng unos sa karagatan. At sa kanyang pagkakahimbing ng tulog, ginising siya ng kanyang mga kasama. Ano ginagawa mo? Natutulog eh. Binabayo na tayo ng bagyo dito. Humingi ka na ng tulong sa Diyos mo. Kasi po sila, mga pagano, yung kasama niya sa barko, kanya-kanya silang pray sa mga Diyos-Diyos nila. Ngayon, sino ka ba? Sabi nila. Ako ay isang Hebreo. Ibig sabihin, taga-Israel. Ako isang Hebreo. At ako ay may takot sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng lupa, siya ang lumikha ng dagat. Pero kasi may pinagagawa siya sa akin eh. Ayaw kong sundin. Kaya ako ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay binabayo ng malakas na unos sa barko na ito. Gawin nyo na lang, sinashortcut ko lang po, no? Kasi madali lang naman basahin niya. Pag binasa niyo yung chapter 1 to 4, siguro around less than 10 minutes, no? So, sabi ni Jonah, ganito na lang po ang gawin nyo. Kasi niisip niya, madadamay sila sa parusa sa kanya ng Diyos dahil sumuway siya. Ang gawin nyo na lang, itapon nyo na lang ako sa dagat. Kasi ako naman yung dahilan kung bakit tayo ngayon inuunos. Pero itong mga kasama niya, nagsumikap sila na magsagwan upang madala si Jonah sa pampang. Pero habang nagsusumikap silang sumagwan, pabalik sa pampang, lalong lumalakas ang unos. Kaya talagang wala silang magawa, tinapon na nila yung kanilang mga kargamento, binawasan na para gumaan yung barko, pero wala pang nangyari. Nanalangin sila na sana wag silang singilin ng Diyos sa dugo ni Jonah. Kung ihahagis nila si Jonah palabas ng barko at mamamatay si Jonas, wag silang singilin sa kanyang buhay. Okay? So, ganun na nga po ang nangyari. Sabi ni Jonah, sige na, itapon niyo na ako, guys. Ako ang dahilan eh. So, ginawa nila, tinapon nila si Jonah. Pagkatapon nila kay Jonah sa dagat, pumayapa ang unos. Pumayapa ang dagat. Pagkatapon kay Jonas, nanalangin yung mga kasama niya, nanalangin. Sa Diyos, sa Diyos ni Jonah, hindi na sa Diyos nila. Sa Diyos na ni Jonah sila nanalangin. At inutusan ng Diyos ang isang malaking isda upang lunukin si Jonah. At si Jonas, magkakamali ako, Jonas, pareho lang yun, ano? Si Jonas ay nanatili sa loob ng tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi. Okay? So, yun po ang nangyari sa chapter 1. Kung titignan po natin, parang ang hirap maniwala na ang isang tao ay lulunukin ng malaking isda at makakasurvive siya ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda. Diba? Pero, ano ang batayan natin upang paniwalaan natin na totoo ang kwento na ito? Isa lang. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na binanggit din mismo ng ating Panginoong Hesus, yung nangyari kay Jonah. Kung mabalikan po natin sa Matthew chapter 12 verse 39 to 40, Jesus quoted Matthew 12, 39 to 40 regarding Jonas or regarding Jonah sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Kahit humihingi po ng mga signs yung mga galit kay Jesus Christ eh. Kaya sabi niya, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas.
Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. So, sinasabi ni Jesus Christ, mamamatay siya, ililibing siya, mananatili siya sa libingan ng 3 araw, kung paanong si Jonas ay nanatili sa loob ng tiyan ng malaking isda sa 3 araw at 3 gabi. So, this story ay hindi siya story na nilikha lang or istoryahan lang. Totoo po itong nangyari. Dahil ito po ay binitawan ng ating Panginoong Hesus mismo. Alam niyo po, may istorya sa, hindi ako nagkakamali, sa Amerika. May isang agnostic, may isang ayaw maniwala sa Biblia, na kinausap niya yung isang kabataan. Na itong mga kabataan na to, kasi may mga panahon sa Amerika na yung mga kabataan nasa kalsada, nagpe-preach sila ng sinishare nilang mabuting balita, may isang lumapit sa isang kabataan, sabi niya. Ibig sabihin, pinaniniwalaan niyo yung mga nakasulat sa Biblia na yan? Sabi ng batang Christian, opo, totoo, naniniwala kami na yan ang salita ng Diyos. E di ibig sabihin, pati yung istorya ni Jonah, na nilunok siya ng malaking isda, pinaniniwalaan niyo? Oo, naniniwala ako. Eh sige nga, paano siya nakasurvive dun sa loob ng tiyan? 3 araw at 3 gabi. Ang sabi ng bata. Eh hindi ko po alam. Basta yun ang sinasabi ng Biblia, na natili siya roon ng 3 araw at 3 gabi. Ganito na lang gagawin ko. Kaya pag ako nakarating sa langit, sabi niya, pagpunta ko ng langit, tatanungin ko si Jonas, paano ka nakasurvive? Huh? Sabi nung hindi naniniwala. Eh paano kung pagdating mo ng langit, wala naman pala si Jonas doon, sa impyerno pala napunta? Ang sabi ng bata. Eh kayo na lang ang magtanong sa kanya, paano siya nakasurvive? Kasi ang dami pong nagpapasinungaling sa mga nangyayari sa Bible. Yung nagsalita yung donkey, ang daming ayaw maniwala niyan. Pero lahat po ng sinasabi ng Biblia, pinaniniwalaan natin. Alam niyo bakit? Kung sinasabi natin na nananalig tayo kay Kristo, nananampalataya tayo kay Kristo, pinaniniwalaan natin lahat ng sinasabi ng kanyang salita. Ano sabi sa Genesis 1:1? In the beginning, God. Kung yan pa lang, hindi mo mapaniwalaan, talagang mahihirapan kang paniwalaan, pati yung si Jonah nilunok na malaking isda. Pero kung sa Genesis 1:1 pa lang, naniniwala ka na in the beginning, God, lahat ng susunod yan, paniniwalaan mo. Kasi yan ang absolute truth. Ang salita ng Diyos na iniwan sa atin, yan ang tunay. Yan ang katotohanan. Kaya itong pangyayari kay Jonah, marami pong nagpapahayag ng mga nagmamagaling, nagmamatalino, nagmamainam, na hindi raw totoong istorya yan. Kanino ako maniniwala? Sa kanila na nagtatali-talinuhan? O kay Jesus Christ na anak ng Diyos na siya mismo, kinote niya yung nangyari kay Jonas? Di po ba? Sino ang dapat nating paniwalaan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pagdating naman sa usapin patungkol sa ating Panginoon, sino paniniwalaan natin? Yung mga isinilang ng 1,500 taon after ng buhay ni Jesus Christ, o yung mga nagpahayag na sila'y mismo first hand, nasaksihan nila yung mga turo, yung mga miracles ni Jesus Christ? Sino paniniwalaan natin? Itong mga nagmamatalino na to, o yung mga hamak na mangingisda na nakasama ng Panginoon? Sila Juan, sila Pedro. Sino paniniwalaan natin? Naturalmente, ang kapaniwalaan natin, itong mga alagad ng Panginoon na nakasama nila ang Panginoon. Kesa yung mga lumalabas centuries after the life of Christ na nagmamagaling na sila raw nakakaalam ng katotohanan. Pinanganak na ba sila sa panahon na yon? Hindi. Diba? Okay? So ito pong pangyayari na ito kay Jonah. Totoong nangyari. At pinapatunayan po ito ng banal na kasulatan. Nung nadoon siya sa loob ng tiyan ng isda, sa chapter 2, hindi mo makita na meron siyang repentance, nagsisi na siya, nasumuway siya, pero somehow, parang ganun na rin yung dating sa nilalaman ng chapter 2. Dahil siya'y nanalangin sa Diyos, na kahit na ganun yung naging kalagayan niya, hindi siya iniwan. Niligtas pa rin siya ng Diyos. Hindi ka makakasurvive, may uno sa dagat, wala kang any equipment or whatsoever, pero siya, iniligtas siya ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng malaking isda. And nabuhay si Jonah sa loob ng tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw.
Nagpasalamat siya, nagpuri siya sa Diyos dahil siya iniligtas sa kanyang kalugmukan. Tinulungan siya ng Panginoon. Sa chapter 3 naman, muling ibinigay ng Diyos ang utos kay Jonah, pumunta ka sa Ninive, sabihin mo sa kanila yung warning na ito. Kung hindi sila magsisisi, hindi sila magbabago, wawasakin ko ang kanilang bayan. Iniluwa po ng malaking isda si Jonah doon sa Ninive. At ang utos sa kanya ng Panginoon, ibigay mo ang babala. So ang kondisyon ng puso ni Jonah noong mga time na yon, susunod na siya. Kasi nagkaroon na siya ng realization habang nasa loob siya ng tiyan. Ang laki po ng bayan na yon, sabi, 3 araw kung lalakarin. Sa unang araw ng paglalakad ni Jonah, ipinahayag niya ang warning. Ang sabi dito sa chapter 3, nagpunta na si Jonah sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Yun lang. Wala na po siyang ibang sinabi. At anong naging aksyon ng mga tao? Sila po ay naniwala. Kasi po sa culture nila, kapag sila po ay nagsisisi, nagre-repent, nagsusuot po sila ng, tawag doon, sako, katsa, parang gano'n, ano? Tapos may abo sa ulo. Sign ng sila'y nagsisisi na sa kanilang kasalanan. Biruin nyo, ang tipid ng message ni Jonah. Di ba? Sa loob ng 40 araw, wawasakin ng Ninive. Hindi niya na sinabi, dahil nagalit ang Diyos sa inyong kasamaan, dahil sa inyong mga pinagkagawa. Wala nang ganun. Ang tipid. Pero naniwala ang mga taga-Ninive. Nagrepent sila, nagsisi sila, nagbalik loob sila. At nang malaman ito ng hari, nagbigay ang utos ng hari, ang lahat mag-fasting. Dahil kapag ginawa natin yan, baka hindi na ituloy ng Diyos yung kanyang kahatulan sa ating bayan. Ito po, natapos ang chapter 3. Ginawa nila yung fasting, ginawa nila yung repentance. Anong ginawa ng Diyos? Hindi sila winasak. Sabi dito, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Alam niyo po mga kapatid, ito pong mga taga-Ninive na to, kaya ayaw ni Jonah. Sabi ko nga kanina, kaaway sila. At saka po alam niyo po, itong mga taga-Ninive na ito, itong mga Assyrian na ito, yung mga kaaway po nila, sobrang brutal nung ginagawa nila sa mga nagiging bihag nilang kaaway nila. Sobrang brutal. Alam nyo, mga ilan sa mga ginawa nila, kung di ka pinutulan ng kamay, pinutulan ka ng dila, puputulan ka ng ulo, babalatan ka ng buhay, gagahasain ng mga kababaihan, susunugin ng mga bata. Nakakita na po ba kayo ng isda na kumpul-kumpul, na nakalambitin sa isang bugkos na ganyan, pero lahat nakasabit sa hasang, parang ganon? Ginagawa rin po nila sa tao yan. So, sobrang mga barbaro talaga. Itong mga taga-Ninive na to. Kaya talagang ayaw ni Jonah. Ginawa niyo sa mga kababayan ko yan. Kaya ayaw niya. As mamaya, lalabas pa ang isang reason kung bakit niya ayaw. Dito sa chapter 4, sabi dito, no? Pagkatapos na hindi ginawa ng Diyos yung pagwasak sa Ninive, hindi po natutuwa si Jonah. Nagawa niya yung pinagagawa sa kanya ng Diyos, pero ang reaksyon niya, kabaliktaran. Hindi siya natutuwa. Nagagalit siya. Nagagalit siya kasi hindi pinarusahan ng Diyos ang Ninive. Hindi pinarusahan ng Diyos ang kaaway ng kanyang bayan. Kaya ang ginawa niya, sabi ng Diyos, bakit ka ba nagagalit? Namumukmok. Punta sa isang burol. Tapos pinagmamasdan niya kung ano mangyayari sa Ninive. Hintay siya doon. Hindi nga pinarusahan ng Diyos ang Ninive. Ang ginawa niya,
Pumunta siya dun sa burol, gumawa siya ng kanyang masisilungan at tinitignan niya yung Nineveh. Sa sama ng loob niya, sa galit niya, sa inis niya, sa kanyang disappointment at frustration, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, gusto ko na sana mamatay. Mamatay na lang ako. Kasi hindi niya naman pinarusahan yung Nineveh. Sabi niya, ito talaga yung dahilan eh. Ito yung sinasabi ko. Ito talaga yung dahilan. Kaya nung pinapupunta mo ako sa Nineveh, pupunta na lang akong Tarsis dahil kilala kita. Ganon ka kabuti. Ganon ka mahabagin. Ganon ka mababiyaya. Ganon ka mapagpatawad. Alam ko naman, napakabuti mo eh. Hindi mo gagawin sa kanila yun. Kaya bakit pa ako pupunta? Ayun yung sabi ni Jonah. Kaya sana mamatay na lang ako. Ang ginawa ng Diyos, habang nandun si Jonah, nagpatubo ng gabi na yon, unang gabi, nagpatubo ang Diyos ng isang puno. Sa magdamag lang isang puno. At natuwa si Jonah na yung puno na yon ay naging silong niya sa mainit. Okay? Tuwa siya, may puno na sa paligid niya na magiging lilim. Sumunod na gabi, nagpadala naman ng Diyos ng uod. At itong uod na ito, kinain yung puno hanggang mamatay. Sa umaga, ala na yung puno, ala na yung kinatutuwaan niya. Mamatay na sana ako! Galit na naman si Jonah. Sabi ng Diyos, ano ba yung kinagagalit mo? Masyado kang nagalak dyan sa puno na yan. Ikaw ba nagtanim yan? Ikaw ba nagpatubo niyan? Galit na galit ka para sa isang puno. Hindi mo ba naisip yung damdamin ko? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, 120,000 katao ang naririyan sa Nineveh na hindi man lang alam yung kanilang kaliwa o kanang kamay na gusto mo patayin ko silang lahat. Ikaw, sa isang puno, galit na galit ka. Yun po yung pinakita ng Panginoon kay Jonas. Alam mo, 3 beses niyang inulit. Gusto ko nang mamatay na lang. Kasi nabigo siya. Ay yung mga kaaway niya, wasakin ng Diyos. Ngayon, ano pong gustong ituro sa atin ito? Okay? Sino ang Diyos? May mga talata po akong tinignan dito. Sa awit, ang sabi, awit chapter 145 verse 8. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit at ang pag-ibig niya ay wagas. Describing God. Ezekiel chapter 33 verse 11. Hindi nalulugod ang Diyos kung may taong mapapahamak. Ayaw niya na may mapaparusahan sa impyerno. Ang nais ng Diyos na ang tao ay magbalik loob. Ang nais ng Diyos ang tao ay magbago upang makamtan niya ang kaligtasan. Hindi po siya natutuwa. Tuwing may namamatay, halimbawa sa panahon natin, kung may mamamatay na walang pananampalataya, impyerno ang punta, hindi po nalulugod ang Diyos yun. Hindi niya nais yun. Kaya lang ang tao tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Sa awit ulit, chapter 118. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Pablo po, nang sumulat po siya kay Timothy, sinabi niya. Binanggit niya ang habag, ang biyaya ng Diyos, sabi niya. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako, sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Pero sa kalagayan kung ako ang pinakamasama, ako ay kinahabagan. Yan po, ilang talata lamang na pinakikita kung gaano kabuti ang Diyos. Gaano kamahabagin ang Diyos. Gaanong kabuti ang Diyos sa atin. Kung titignan po natin dito sa istorya na ito, no? Yung mga inaasahan mong gagawa ng tama, siya yung hindi gumawa ng tama. At yung inaasahan mong gumawa ng mali, sila yung gumawa ng tama. Alam nyo ba? Tingnan natin, yung mga kasama ni Jonah sa barko, sabi niya, itapon nyo na lang ako. Sila'y may malasakit.
Ayaw nilang itapon si Jonah, nagsumikap silang magsagwan. Eh, mga pagano yan, ha? And yet, naniwala sila sa Diyos ni Jonah. Yung mga taga Ninive, sila yung mga barbaro. Sila yung mga malulupit, mga mababagsik. Pero nung ipinahayag ang warning, sila yung mga nagbalik loob. Sila yung mga nagsisi. Sila yung mga nangako na tatalikod na sa kanilang mga kasalanan. Yung hari, ganun din. Inutusan niya ang buong bayan na mag-fasting tayo. Those unlikely people, sila pa yung gumawa ng karapat-dapat. Pero si Jonah, na propeta ng Diyos, yung mali ang kanyang ginawa. Pinakikita po sa atin dito sa aklat ni Jonah, yung kahinaan ni Jonah. Yung likas niya bilang tao. Pero sa kabila ng yon, mas nangibabaw pa rin ang habag, ang biyaya, ang kagandahan ng loob ng Diyos. Pwede namang sumuko na lang ang Diyos sa ugali ni Jonah eh. Ganun ba? Ayaw mo pumunta sa Ninive. Sige, pumunta ka sa Tarsis. Tignan ko kung makarating ka. Lulubog yung barko mo. Kayang gawin po ng Panginoon yun. Nung itinapon siya ng mga kasama niyang tripulante, pwede namang hindi magpadala ang Diyos ng malaking isda eh. Kainin ka ng mga pating dyan. Malunod ka, wala kang life vest. Pwede. Pwede siyang hayaan ng Diyos. Pero it only shows, no, kung gaano ang nature ng Diyos. His love, mercy, compassion na meron ng Diyos sa mga makasalanan. Alam niyo po tayo tayo na lang kung isipin na lang po natin yung buhay natin. Pwede naman pabayaan na tayo ng Diyos eh. Sa kalagayan natin, makasarili ka, wala kang takot sa Diyos, makamundo ka, ang sinusunod mo hindi si Jesus, kundi si Satanas. Pwede naman yan natin hindi pa kailaman eh. Bahala na kayo dyan. Impyerno na punta nyo. Ginusto nyo yan eh. Magdusa kayo. Pwede yun. Pero hindi po kasi yun ang likas ng Diyos. Ang likas ng Diyos, nahahabag siya sa kalagayan natin na makasalanan tayo, mapaparusahan at mapapahamak po tayo. Hindi siya malulugod kung tayo mapupunta sa impyerno. Dahil ninais niya na tayo mga nilikha niya, ayon sa kanyang wangis, ay makakasama niya doon sa kanyang kaharian. Ngayon, ano pong nais ituro sa atin ng aklat na ito? No? Tinuturo po sa atin ng aklat na ito na higit ang kadakilaan ng habag, pag-ibig ng Diyos, kaysa sa mga anumang bagay na nagdudulot sa atin ng takot, pangamba, pagkabahala, inis, galit. Lahat po yan walang kwenta kung itatapat po natin sa masaganang habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya po dito, ang pasensya po ng Diyos. Kaya nilagay ko po weak. Yung weak na yan po yan, general po yan. Mahihina. Mahihina sa pananampalataya, mahihina sa pagtitiwala, mahihina sa lahat ng bagay. Pero hindi po sumusuko ang Diyos. Ang mga Ninevites, yung mga taga-Ninive, hindi nila deserve kasi mga barbaro yan eh. Mga mamamatay tao yan eh. Hindi nila deserve pero may pag-asa pa rin binigay ang Panginoon sa kanila. At binigyan sila ng chance. Anong ginawa nila? Nagsisi sila. At hindi tinuloy ng Diyos ang parusa sa kanila. Tayo ba? Deserve ba natin yung kabutihang loob ng Diyos? Hindi rin naman, di po ba? Kasi makasalanan din tayo. Pero ang Diyos na sinasampalatayanan natin is the God of second chances. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mailagay tayo sa tama. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na yung ating relasyon sa Panginoon ay maisaayos. Sa pagtugis ng Diyos sa mga naliligaw, talagang porsigido siya. Sabi ko ngayon, nangyari kay Jonah na to, pwede na siyang hindi pilitin ng Diyos. Pero dahil nga po, sa pagmamahal ng Diyos sa mga taga-Ninive na ito, kahit ganun yung naging buhay nila, mahal pa rin sila ng Diyos.
Iisipin ng iba, bakit mo sila mamahalin ng Diyos? Barbaro yung mga yan. Pinapatay nga niya ng mga yan, yung mga God's chosen people, yung mga Israelites Still they are people. Still they are made in the image of God. Still they have soul. Pwede pa rin silang patawarin. Who are we to judge? Kaya po ang pag-ibig ng Panginoon, lagi pong nangingibabaw. Yung kanyang mga layunin, yung kanyang mga panukala sa buhay po natin. Dahil siya'y makapangyarihan, kaya niyang pagganapin. Si Jonah, pinatunayan dito sa aklat na to na mahina siya. Pero patuloy pa rin na nagamit siya ng Diyos para sa kanyang layunin saan? Sa mga taga Ninive na kinahahabagan niya at natanggap nila yung kapatawaran sa kanilang kabarbaruhan, yung kanilang mga krimen na ginawa noon. Bakit? Dahil po ang Diyos ay mabiyaya.